Good morning sa inyo mga kachurba. Sunday ngayon di tayo. Sunday ngayon di tayo. Tayo magkape. Ay naku, sana dumating din yung time na nagbibideo ako. Nakikismis ako na hindi ko hawak ang cellphone. Pungal. Kasi pag binitawan ko ang cellphone na to, ay di pungal. Bukas na naman ang katawan niyan. Tagal-tagal ko mawala ng bagong cellphone. Nakakaindi. Sana dumating ng blessing. Pachika lang kayo ngayon di tayo. Sunday ngayon dapat rest day. Tsaka isa pa, wala akong load. Pero ngayon, andyan yung isa kong kapatid. Yung isa kong sisi, may load. Kaya mamaya makakakonek ako. Kaya habang nandyan siya, gawa muna ako ng video. Kaya tara nang mag-chismis, chikahan. Ibukak yung kilikili ko dito. Hindi pa nakakapag-bunot ng kilikili. Hay naku. Makakagala na naman ako bukas. Punta ako sa kuya ko. Ay Kadyon. Hay naku. Magkikita kami. Kasi 40 days niya na bukas. Ay hindi, Tuesday. Pero punta ako ng Monday. Siyempre, Tuesday kasi dadasal na kami. Hindi nga makakasama yung mga kapatid kong iba kasi meron silang trabaho. May trabaho. Tapos, yung isang kapatid, yung mga anak nila may pasok. Okay lang. Kung hindi sila makapunta, basta ako na andun. Siyempre, wala naman akong ginagawa eh. Ang gusto ko talaga pumunta kasi baka magkita kami ng Kadyon ko. At least pagdating dun sa van, maglalakad lang ako. Kasi pag yung isa kong kapatid ang kasama ko, tamad maglakad. Gusto nun mag-tricycle tayo. Hindi kagaya ni Kadyon dati. Naglalakad lang kami. Tapos pag napunta kami ng Tagaytay, sinusundo kami. Lagi yung nakasundo sa amin. Sundo siya, kahit galing siyang trabaho. Pupunta siya sa kanto. Susunduin kami. Tapos pag uuwi kami, hinahatid pa kami. Nakakamiss. Namimiss ko. Kaya gusto ko maglakad doon. Kasi yung kasama ko yung Kadyon ko. Lagi kami naglalakad. Sipag nun maglakad. Napakasipag maglakad. Pag nagtatrabaho yun dati sa construction. Kahit malayo ang kanyang trabaho, nilalakad niya talaga dahil sipag maglakad. Kaya nagkaroon din ako ng ano. Kaya talaga nalungkot talaga ako ng sobra-sobra kasi yung nagkasakit yung kuya ko. Na-stroke nga din siya. Potassium kasi ang naging problema niya noon. Kaya nga nagtaka din ako noon kasi sipag niya maglakad. Bakit yung pang potassium ang naging problema niya? Kaya nga nagtaka ako noon. Tapos alam mo yung na-stroke siya. Hindi talaga siya makaupo. Hindi siya makaupo ng ayos. Pag nilalagay siya sa wheelchair, tinatali mo na yung kanyang katawan, nakakonect sa wheelchair. Kasi hindi niya kayang umupo mag-isa. Natutumba siya. Kaya may parang tali, di ba sa wheelchair, may nakatali doon kasama yung katawan niya. Para hindi siya matumba. Basta, kaya namimiss ko talaga yung kuya ko dati. Kasi siya talaga, sipag talaga maglakad. Hindi ko alam bakit, hindi ko alam, naging sakit niya noon ay potassium na stroke. Kasi ako nagkaroon din ako ng stroke, pero nagkaroon din ng potassium. Kasi rin ako sa trabaho, diba kalalakad sa trabaho. Tapos mainit. Pero, naging okay naman. Hindi naman ako ganun kalala. Kasi nakakalakad agad ako. Nakakalakad agad ako. Pero ang naging problema ko nun, yung utak ko. Kasi nagkaroon talaga ako ng kalimot. Medyo matagal-tagal din bago nawala yung alaala ko. Madami din nakalimot sa akin. Kasi utak nga ang naging problema ko nun. Na-stroke ako. Tapos hindi ako basta-basta nagsasalita. Ngayon, okay na ako. Pero hindi pa ako totaling hirap makaintindi. Pero at least, kahit paano, hindi ganun kalala. Dati talaga wala kang aasahan sa akin makapag-usap. Kasi hindi ko rin masabi. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero ngayon, hindi na ganun malala ang problema ko. Ngayon, medyo okay na. Pero may konting pa rin na hindi pa ako basta nakikipag-usap pag hindi ko naintindihan. Kasi para sa akin, isang way ko pa din na hindi pa tapos sa akin yung, di ba mahilig ako kumanta. Yun ang hindi ko rin matandaan pa. Kasi nga, di ba, utak ko ang naging problema yung na-stroke ako. Yun, kaya pasyal ako bukas. Kasi Martes ang 40 days. Bilis ng araw, 40 days na siya. Nakakasad. Nakakaiyak pa rin. Hindi talaga naiiwasan na mapaiyak. Siyempre, sobrang miss na miss ko. Tapos magpapasko pa. Mag-New Year. Kasi dati, every year, taon, napunta ako doon. Doon kami nag-New Year ng mga kapatid ko. Kami magkakapatid doon kami nag-New Year sa kanya, sa kuya ko. Nasusunduin na kami doon sa palengke, mamalengke. Kasi magluluto siya. Mahilig magluto. Kaya namimiss ko. Kaya, sa ngayon nag-enjoy ako. Nag-excite ako na pupunta uli ako bukas sa lugar niya. Kasi kailangan magdasal.
nakakasad. Hirap talaga ng isang buhay, hindi mo talaga maiwasan. Kaya hindi ko talaga akalain na aalis yung kuya ko dati. Laglalag pa naman namin. Kasi na-stroke ako, naalagaan talaga ako ng dahil. Kahit naman noon sa mga parents ko, naasikaso niya. Kahit dalawang parents ko nagkasabay na stroke, pero inaalagaan niya. Kasi kami mga nagtatrabaho noon eh. Siya pina-stop na namin siya magtrabaho. Kaya kami na ang bahala sa bahay. Siya yung nag-aalaga ng mga matatanda. Kaya hindi ko akalain na siya naman ang may stroke. Ang bilis ng pagka-stroke niya. Hindi na umabot ng buwan. Nakakalungkot. Especially magkakaroon ng Pasko, magiging New Year. Wala siya. Yun. Dadasal kami ng 40 days. Wala. Naiiyak ako. Pero kailangan pigilan ko pag-iyak. Araw-araw naman naiiyak ako pag naano ang kuya ko. Hindi ko talagang kalimutan. Pero talaga ako makamove on kasi inalagaan ako na stroke ako. Yung pala mas mabilis siya sa akin mawala. Sana bantayan niya lagi ang pamilya niya, mga anak niya, kasi may anak yung kuya ko eh. Medyo malalaki, elementary. Kaya sana maging okay mga anak niya. Pero nagpapasalamat din naman kami kasi at least mag-iina niya kasama na kami. Ipagbayaw niya sa lugar ng mag-iina niya, doon din nakatira yung asawa niya, yung pamilya niya, doon nakatira kasama ng relatives ng asawa niya. Kaya maganda ang rin na safe yung mag-iinang anak niya at saka asawa niya. Kaya umalis man siya sa pamilya niya, talagang pinaghandaan niya muna na maano ka ng bahay, ng buong bahay. Gumawa na rin siya para magkaroon yung kanyang mag-iina. Ngayon, maraming salamat talaga kay Kajon kasi hindi inaasahan na pag-alis niya, at least yung pamilya niya nasa tamang lugar. Ganun talaga ang buhay talaga, hindi talaga masasabi. Hindi talaga masasabi kung pagiging kumpleto ng isang pamilya. Hindi rin talaga masabi, no? Hirap. Napakahirap ng ganyang mga tipong kahit anong ingat, kahit anong pagtatrabaho para sa pamilya or kahit basta, yung parang ginawa mo na lahat para sa pamilya. Kung gusto niyang gagraduate yung anak niya, makapunta. Gusto niya kasi. Siyempre, pag nag-graduate yung anak niya, iakyat man niya sa, kasi gagraduate na. Kaso wala din. Sad lang ako. Iyak ko lang kuya ko. Namiss ko lang. Kaya punta ako dun bukas kasi 40 days ng kuya ko. Sana maging safe mo lahat sila, mga pamilya niya. Dahil lang napachika lang ako. Kaya ayaw magchika eh. Kaka-John, sana ano ka lagi. Bantayan mo laging pamilya mo. Sana makatapos ng pag-aral. Para kahit wala siya, at least gawa ng anak niya para sa asawa mo na maibigay lahat ang dapat nilang gawin, especially sa panganay niya. Pag laki niya, nakagraduate siya ang kailangan niyang maging ama para sa kanyang pamilya. Kasi nga, kuya, dahil wala ka na, kaya sana yung panganay mo, siya ang maging bilang ama. Kung paano bantayan din yung pamilya mo. Bilang siya ang panganay, yung anak mo, maging makatapos siya ng graduation, magka-college. Para at yung asawa mo, masisafe siya ng anak mo. Sana lahat ng pangako nila para sa tatay mo, para yung mga anak mo, lahat ng pangako ng anak mo sa'yo, matupad. Para din sa kasiyahan ng asawa mo. Siyempre, malulungkot yung anak mo kasi, siyempre, wala ka na. Siyempre, nahihirapan din siya na wala siyang tulong bilang isang mag-asawa. Pero maganda lang doon, safe sila kasi nasa lugar sila sa side ng mga hipag at bayaw niya. Kaya kuya, kayo, wala ka man ngayon. Alam ko, naging sad ka.
Basta maging happy na lang. Wala, ganun talaga eh. Kahit nakating sa time na makatulong ako, siyempre tutulong din naman ako. Sa tamang panahon. Kasi na ngayon, wala talaga. Yun lang. Basta nag-enjoy ako. Mag-enjoy ako kasi magkikita kami. Pupunta ako sa inyo. Dadasal ka. Ang bilis ko kasi ng 40 days. Kakalo ko, ganun kadali. 40 days na siya. Yun lang. Hindi ka lang ako. Tubig na sa inyo. Kalokan, digampan. Tatagal naman ang pagluha. Kahit ka dyan, punta ako sa iyo. Sunduin mo ako doon. Kasi, wala tagaluto. Hindi ka magluto para sa'yo. Dapat ka magluto eh. Wala ka kasi. Ay na. Dadasal ka namin may naayos, kuya ko. Ay na nga sa inyo. Paluwa lang ako, gulbay lang sa inyo, mga katsuruba. Kita, sila-sila naman sa dito.